Maayong adlaw sa atong tanan. Imbitaron tamong tanan sa pagtuon nining maong mensahe nining adlaw o ang atong title nining kabuntagon, Jesus invites you to participate. Si Jesus mag-imbitar kanimo nga mo participate ka aron nga magbunga ang imong pagtuo, atong pagtuo that leads us into a miraculous results. Hangyoon tamong tanan sa pagtindog. Basahon nato ang Mark chapter 6 verses 35 to 44. When it was already quite late, his disciples came to him and said, Tandunganan, this place is desolate and it is already quite late. Send them away so that they may go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered them, You give them something to eat. And they said to him, Shall we go and spend 200 denarii on bread and give them something to eat? And he said to them, How many loaves do you have? Go, look. And when they found out, they said, 5 and 2 fish. And he commanded them all to sit down by groups on the green grass. They sat down in groups of hundreds and of 50s. And he took the 5 loaves and 2 fish, and looking up toward heaven, he blessed the food and broke the loaves, and he kept giving them to the disciples to set before them. And he divided up the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied, and they picked up 12 full baskets of the broken pieces, and also of the fish. There were 5,000 men who ate the loaves. Jesus invites us to participate. Ang gingharian sa Dios dili siya usa ka dula o sport para sa mga taong naghulat lang og unsay mahitabo. Dili ganahan si Jesus niana nga maghulat na lang tag unsay mahitabo. Ang gusto ni Jesus nga kitang tanan mahimong partisipante. Muapil kita niining bulhaton sa gingharian sa Dios. The Gospel of Mark is a powerful account of the miracles of Jesus, but there's also a deeply personal message within his words. Gusto ni Mark nga ang iyahang mga katawhan, ang iyahang audience makita o mahibaluan nga giimbitar kita nga mopartisipar sa mga pagpamuhat ni Jesus that produces miraculous results. And in today's story, ipakita sa ato ni Mark ang participation sa usa ka batan-ong lalaki nga nagdala sa mga libuan ka mga tawo og milagrosong panghitabo. Unsa di ay ang nahitabo niadto? Ingon sa Bible kaganiha, they group themselves. Ang uban tag 100 kada grupo, ang uban tag 50. Wala gi-explain dito, pero siguro kada grupo ato parintito silang tanan. Siguro katong kada grupo ato silingan to silang tanan. Siguro kada grupo ato pamilya gyud sila. So they group themselves by numbers of individuals. Over 5,000 hungry people were following Jesus around the countryside of Capernaum. Unya, sumala pa sa study, ang Capernaum diay, doon na lang siya 15,000 population. Sa atong panglantaw karon murag gamay lang man siya, pero sa ilaha mao na ni ang pinakadako nga lugar, nga pinakadaghan og populasyon sa mga syudad sa entire nation kaniadto. Jesus had drawn a crowd of over 5,000 people. Kung ato hunahon, nagsangyaw si Jesus sa mga tao nga sobra sa 1/3 nga population sa tibuok syudad. And as the sun began to set, people started to get restless. Siguro pag buntag pa lang, excited yung mga tawhana. Pagka hapon, wala ta kabalo o basin o nagyaw-yaw na ni sila. Nindot unta ni message ni Jesus, pero hapon naman, gutom naman. Hello?
Nindot ang taning mensahe ni pastor, pag-aspot ka, ay gutom na, lalo na iuli, usahay, inana man ang inyong huna-huna, no? Nindot pa unta, maminaw, pero kay gutom naman, kauli-un ako. Iga kayo, unsa pa inyong rason, unsa pa atong rason. So wala gisulti din pero posible nga, kani mga tawhana, nagkutoy na ning ilang tiyan, o siguro, naapay ga, tiyaw-tiyaw, gadaguok, aning ilang mga tiyan, aning panahon, ato lang ibutang sa atong sitwasyon karon. So nakita sa mga disipulo, ingon sila Jesus, hapon naman. Unya gipanggutom na ning mga tawhana. Papauliya sila. Kaya aron nga mangita sila pagkaon sa ilahang mga lugar. Basig na apay abri ka kananan karon. Kung sa atong higayon karon siguro kung naatang doon ipil mo agi sa tag drive-thru unsa ba? Papauliya sa na sila Lord kay mga snacks na sila asa sila mga on. Pero ingon si Jesus, tagay sila pagkaon. Ingon si Jesus, balaka ang mga disipulo. Unahunan nila, kadaghan naman si Kubil, tagaan lang pagkaon. No? So, Jesus had a different plan. And it started with a little act of generosity. Something amazing was about to happen. Unsa, ang atong matun-an gikan ani nga story. This story teaches us 3 valuable lessons about our invitation to participate in the miracles of Jesus. Unsa ning tulo ka imbitasyon nga makaparticipate ta sa pagpamuhat diha sa gingharianon nga buluhaton. Number 1, small gifts can have a big impact. Atong masabtan nga ang gagmayng gasa pwedeng maghatag og dakong resulta. Jesus used this opportunity to teach His disciples when He said, "Give them something to eat." Unahuna nila 5,000 ka mga tao, unya tagaan na mo pagkaon, murag tunga sa tuig pud ni namong sildo. Hello? Kanang mga hatag tanong, maghuna-huna betag pila ka bulan na pud nako ning sildo niya ihatag ra nako. Pila ka semana din pud nako ning pamiking unya manghatag ra ko. Hello? Pero ingon si Jesus, sige daw, tanawa ninyo kung naabay willing mo share anang crowds diha. Tanawa daw kung sa'yo naa. Sugo sila ni Jesus. Kung atong lantawon, dili lang ingon nga, siguro dili lang kaning bata ang naay pan o isda. Wala ta kapalo, basig naapay uban, gabalon yun sila og sinakto nga prutas, isa ka bag nga prutas, o unsa ba nga pagkaon na kita lang. Wala gyud mention dito, pero kung atong tutan, syaro sa 5,000 ka mga tao, bata ra gyud na ipan og tinapay. Posible nga naapag yung mas daghang dala ato. Wala lang nila gihatag kay Jesus, wala lang niya gihatag kay Jesus. Mao na ngayon siya, small gifts can have a big impact. Posible di ay nga katong crowds nga naa dito, katurang pinakagamay ang naay willingness nga mo share sa iyahang dala nga pagkaon. Siguro ang crowd adto naapa sila kanang basket nga puno sa prutas kay uso pa man gyud ang magbalog ng prutas atong panahona. Pero kaning usa ka gamayng bata, this little boy spoke up over the commotion. Unya gi-explain niya, posible nga nisulti pa gito siya nga, Jesus, mao ra gyud ni gipabalog ni mamang sa ako. Ako ning ihatag sa imo. So wala na pagkaon ng bata. It wasn't a big gift, but it was all the little boy had. Dili dako. Pero mao to ang naalang siya gyud. Kinasing-kasing nga iyang ihatag kay Jesus. Pwede maputong iwan ng bata, mas kinahanglan na ako kay bata pa ko, basig mapas mo ko, di na ako patuko. In the hands of Jesus, small gift is more than enough. Kaning manghatag ka, dili man ni padag-anay.
depende sa kasing-kasing. Sumala sa akong giingon ganiha, posible nga ang crowd na apay mas daghang dala ato, pero kaning bata bisan sa iyang kagamay nga balon iyang gihatag ngadto kang Jesus. Jesus has the power to feed thousands of men with just a single happy meal. Kung mag-Jollibee or McDo ba ta? Murag happy meal lang to ba? Gamay lang tayo. Siya lang o iyang pamilya lang ang pwedeng masigo. Pero gi-offer niya kay Jesus, pinaagi ato, gigamit ni Lord, gigamit ni Jesus ang iyang gahom nga mapakaon niya ang pila ka libong mga tao with just a small gifts that little boy had. Jesus held that lunchbox, siguro unsay gisudlan adto, and blessed it and broke it and multiplied it over and over and over again. Everyone shared a feast and had a full belly when all was said and done. Ang pagpakaon sa 5,000 nga mga tao, usa lamang kadto ka resulta nga nahitabo tungod sa donation sa usa ka gamayng bata. Balik ko na ko. Ang milagrosong panghitabo nga nakapakaon sa 5,000 ka mga tao, tungod lamang kadto sa resulta nga nahitabo pinaagi sa simpleng donasyon sa usa ka gamayng bata. The miracle of multiplication started with participation. Pwede naman ito nga ningon si Jesus nga paulanon na kong chicken nuggets. No? O pwede nga ibalik niya nga paulanon niya ang mana na pod. Pwede man ito nga himuon kay gamhanan diya siya. Pwede po nga iyahang majiko na lang nga makalitra nga na ay ihawiran ng pagkaon ang ilang mga kamot. Pero wala. Nagsugod ang milagro pinaagi sa partisipasyon ining maong gamayng bata with just a small gift. Instead, he invited a young kid and 12 followers to play a part in his miracle. Regardless of the size of our contribution, God will bless it. Sa atong panglantaw, gamay ra to. Pero mao ra gid pud to ang naa sa bata. Inato ang iyang kasing-kasing. Number 2, don't compare your contributions. Sigurado ko nga ang kaning batang lalaki taliwala aning dako kayong crowd, daghan kayong mga tao. Maglantaw din siya nga usa kay nahimo aning ako ang tinapay with isda, no? Daghan man kayo ning tao. Sa may himuong diferensya aning akong gamayng gasa. Pero wala na nagmatter sa iya. Ang gusto lang gyud aning maong bata nga ma-contribute siya sa iyang pwedeng ma-contribute para sa bulhaton ni Jesus. We can easily let comparison get in the way of our contribution. Maghuna-huna ta nga ang uban mas gifted man, mas hayahay man, mas angayan nga manghatag. Wala na'y pulos nga mga panghuna-huna. When you give your gifts to Jesus, He will bless them and will multiply them. Regardless of the size of your contribution, other people will benefit when you take small steps in generosity. Kung muhatag ta gasa diha kang Hesus, iyahan ang panalanginan o dablihon pagayod. Regardless sa unsa kadako ang imong mahatag, sigurado ko nga apil ang ubang mga tao makabenepisyo niini kung ato lang himuon ang gamay tayong kinaiya sa pagkamangihatagon. Sa katapusan,
God blesses us when we bless others. What miracles does God want us to participate in today? Unsa ba ang mga imbitasyon nga imong nahuna-hunaan karon nga pwede kang makaparticipate sa buluhaton sa Ginoo? Maybe we need to give generously to help others in need. Whatever it is, yours and my participation is required. The kingdom of God is not a spectator sport. God is giving us an invitation to participate. Question: andam ba ka nga mutabang nga mahitabo ang mga milagrosong pagpamuhat sa Ginoo karon? Hello. Hinumduman nato ni nga sayings ingon siya. When we participate, God replicates. God will bless you and bless others in the progress. Sa katapusan niini nga maong mensahe, to conclude, gidescribe ni Mark ang pipila ka mga milagrosong gihimo ni Jesus nga maghatag nato og pagkahibulong ba paunsa to nahilabo. While it is powerful, they can also be personal. Paunsa nga mahimong personal. Gingon niya din ha, Jesus moves us to bless others. So the question is, are you willing to bless others now? Jesus blesses others in extraordinary ways through the faith-filled movement of ordinary people. Makita nato unsa ang gisulti ni Mark sa iyang story. On the account sa gospel nga sinulat ni Mark, all of those people were blessed when a little boy participated in faith. Ang potensyal nga triggered ang milagrosong pagpamuhat sa 5,000 ka mga tao tungod lamang sa gihimo ning maong bata. Simple gifts. Step out and help make miracles happen. Kitang tanan pwedeng mo serve, kitang tanan pwedeng mo give and share, o kitang tanan ikinahanglan nga mo participate sa kingdom's work. Ang Ginoo dili lang siya nangandoy nga mga witness nato ang mga milagrosong panghitabo. Gusto niya nga mo participate kita ni. A miracle might be on the other side of your next move. Let us get out and make our moves. Tudluan sa bisan unsang butang, duan mo sa pagpanghatag, paghigugma sa inyong magbubuhat o sa inyong isig ka magtutuo. Kung tudluan mo nga higugmaon ninyo ning simbahana kay kamo mong gimuto na dinhi. Kami mubiya raman gid mi dinhi. Wala ra pud mi magplano nga magpundog dugay. Magamay man ang dako, it can give a big impact. Do not compare your contributions, just give it heartily and let the Lord bless you more. Kung gi-bless ka ni Lord karon nga dili pa kaayo ka manggihatagon, samot nagmanghatag ka. Magawas ang imong panalangin. Kung dili man mahitabo ang kaning maong nga butang sa among panahon, basin sa sunod ninyong magbubuhat, pwede na. Lumalabay lamang kami nining inyong dapit. We will not stay longer. Pero
Dili ko maulaw nga motudlo ninyo ani, kaya ang benepisyo ani dili lang man sa amo. Sa inyo nga naa ninyo mga dapit. Pwede bang i-bless ninyo ang inyong simbahan? I-bless ninyo ang inyong isig magtutuo. I-bless ninyo ang inyong magbubuhat. Let us know that you love us. Let us feel that you love us, and we will do the same thing to you. Hinaot ang Ginoo, magatandog o magapanalangin sa inyong kasing-kasing. Jesus invites you to participate this very morning. Sa ngalan, samahan sa anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen.